Bakit hindi ka muna maupo para mapag-usapan natin yan? Napabuntong hininga siya bago naghugas ng kamay at saka naupo sa harap ng ina. Inalok siya nito ng kape na tinanggap naman niya. May nakilala akong lalaki sa Manila. Adam Ayan Bautista ang pangalan niya. Hinintay niya kung may re-rehistrong recognition sa mukha ng ina, pero nanatili lamang blanco iyon. Mabuti na rin na hindi nito kilala ang lalaki. Oh, ano namang naging problema sa inyo ni Adam? Hindi ka ba niya gusto? Yun na nga ang problema, May. Gusto niya raw ako, pero... Ano? Sige na't ikwento mo na. Nagsimula na nga siyang magkwento. Ang lahat-lahat na nangyari sa pagitan nila ng binata. Nang matapos siyang magkwento ay tila nahulog sa malalim na pag-iisip ang nanay niya. Ilang buwan na bang lumipas magmula nang umalis ka sa bahay nila? Bale, 1 month and 5 days na. Mabilis niyang sagot. Talagang pinibilang niya mga araw na lumilipas na hindi niya kasama ang lalaki. At alam mo ba kung anong nakakainis sa lahat, ma? Ang sinabi ko kay Adam na bigyan niya ako ng time pero hindi ko naman sinabi na hindi siya pwede magpakita o magparamdam sa akin. Pero ang lalaking yun hindi man lang ako maalalang i-text. Nakakainis talaga. Biglang natawa ang kanyang ina. Mukhang ikaw rin ang nahihirapan sa sitwasyon niyo ah. Yun na nga eh. Aniya, sabay buntong hininga. Sa palagay mo ba'y tama ang ginawa ko, mama? Oo naman. Dahil kung gusto ka nga talaga ni Adam ay makakapaghintay siya. Huwag kang mag-alala dahil kung talagang destined kayo eh. Hindi kayo rin ang magkakatuluyan sa bandang huli. Napangiti si Sheila. Iyon lang naman ang mahalaga sa kanya. Dahil kung meron mang opinyon na importante sa kanya, yun ay ang kanyang ina. Thanks, ma. Pero mas mabuti siguro kung maging busy ka para naman malibang ka. At hindi kung ano-anong naiisip mo. Mas mabilis nalilipas sa mga araw. Makikita mo't isang araw ay pupuntahan ka na ni Adam at magtatapat na siya ng undying love niya sa'yo. Sana nga, dahil sa totoo lang ay miss na miss ko na talaga si Adam. Pagka-uwi sa Manila ay sinikap ni Sheila na maging busy ang sarili. Nag-apply siya bilang assistant sa isang family clinic, malapit sa inuupahan nilang kwarto ni Isabel. Madalas na mga bata ang pasyente nila roon na labis niyang kinakaaliwan. Namalaya na lamang niya na lumipas na pala ang 4 na buwan. Isang araw paglabas niya sa klinik ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Agad na dumagundong ang puso niya sa kaba sa pag-asang si Adam yon. Hello? Habol ang paghingang sagot niya. Hello? Sheila? Ikaw ba yan? Kumunot ang noo niya ng mabosesa ng isang pambabaeng tinig. Sheila, si Nanay Flor mo to. Nanay Flor, kamusta po? Excited na sabi niya. Ano nang balita sa inyo? Heto't maayos naman ako. Iimbitahin ka sana namin ni Berto sa nalalapit naming kasal. Hindi niya napigilan ng mapatili sa sobrang kilig. Ikakasal na po kayo? Kailan po? Wow naman. Ngayong darating na linggo. Sawas lang naman at simpleng-simple lang ang pinaplano naming kasal. Ilan lang kayong imbitado kaya sana makapunta ka. Siyempre naman po at makakapunta ako. Aniya bago sunod-sunod na lumunok. Si Adam po ba makakapunta? Aba, siyempre naman. Natutup ni Sheila ang bibig at saka nagtatalon sa kanyang kinatatayuan. Sige po, Nanay Flor. Magkita na lang po tayo sa linggo. See you, Nay. Napamulagat si Sheila nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Anong ginawa mo at... Alam ko, hindi mo na kailangang sabihin pa. Magaling talaga ako. Mayabang na saad ni Isabel na tumulong sa kanya na mag-ayos para sa linggong yon. Hindi mo na itatanong pero frustrated makeup artist ako. Grabe, ang galing-galing mo, Isabel. Aniya saka tumayo at pinakatitigang mabuti ang sarili sa salamin. Bago ito hinarap at ginagap ang 2 kamay nito. Salamat at pinaganda mo ako. Baliw, maganda ka naman talaga eh. Konting ayos lang sa buhok at makeup sa'yo, bonggang-bongga ka na. Tingnan ko lang kung hindi maglaway si Adam sa'yo mamaya. Ani Isabel habang ilang beses ba nitong sinuklay ang buhok niya. Mas bagay pala sa'yo yung dress na yan, kaya sa'yo na lang. Lalo kang nagmukhang maputi dahil pink itong dress. Ingatan mo yan at muntik pa ako mapaaway nung binili ko yan.
Maraming salamat, Isabel. Aniya, saka ito niyakap ng mahigpit. Nasabi ko na ba sa'yong napakaswerte ko na naging best friend kita? Gumanti rin ng yakap sa kanya si Isabel. Alam ko na yon at di mo na kailangang sabihin pa. Ganun ang tunay na magkaibigan. Naalala mo ba nung sinabi kong hindi kayo bagay ni Adam? Tumango siya. Pues binabawi ko na yon. Mukhang seryoso nga siya sa'yo. Os, paano mo nalaman? Secret. Pamisteryosong sagot ni Isabel bago siya itinulak palayo. Bilisan mo na at anong oras na? Nasa labas na si Charlie para ihatid ka. Okay, salamat sa inyong dalawa at tatanawin kong malaking utang na loob ito. Mag-text ka lang kung hindi ka makakauwi ngayong gabi ha. May intindihan ko naman kung mangyari ngayon. Anito, saka makahulugan siyang kinindatan. Ikaw talaga, natatawang Aniya bago lumabas ng silid. Pagkababa ng kotse ni Charlie ay abot-abot na ang kaba ni Sheila. Pinagmasdan niya ang kabahayan ni Adam. Pakiramdam niya ay napakatagal na niyang hindi umaapak doon. O ano, pwede na ba kitang iwan, Sheila? Sige, okay na ako. Thank you sa paghatid mo sa akin, Charlie. No problem, enjoy the night. Excited siya. Akmang magdodoorbell siya nang biglang bumukas ang gate. Bumungad sa kanya si Adam na gwapong-gwapo sa semi-formal nitong suot. Sino yun? Nakakunot ang noong sinundan ni Adam nang tingin ng papalayong kotse ni Charlie. Si Charlie yun. Natutulirong sagot niya. Charlie? Who the hell is he? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. Pinigilan ni Sheila ang mapangiti. Bakit parang nagsiselos yata ito? Boyfriend ni Isabel. I see. Anito, saka biglang ngumiti. Ang makapigil hiningang ngiti nito na sobrang na-miss niya. Niliwagan nitong pagkakabukas ng gate. Pasok ka. Nang dumaan si Sheila sa harap ni Adam ay nasamyo niyang pamilyar na pabango nito. Pasimpleng nakagat niya ang ibabang labi sa sobrang kilig. Habang naglalakad ay damang-dama niya na nakatingin ito sa kanya. Ngunit nagpatay mali siya na lamang siya. Nang makapasok siya sa loob ng kabahayan ay agad niyang namataan si Nanay Flor at Mang Berto. Tuwang-tuwang patakbo niyang nilapitan ng mga ito. Sheila! Anang dalawang matanda nang makita siya. Niyakap siya ng mga ito. Mabuti naman at nakapunta ka. Congratulations at best wishes po, Nanay Flor at Mang Berto. Aniya habang salitang niyakap ang dalawa. Namiss ko po kayo. Namiss ka rin namin. Ang ganda-ganda at ang gwapo-gwapo niyo naman po. Ikaw nga riyan ng blooming eh. Ani Mang Berto. Napuno ang paligid ng kwentuhan at tawanan. Naroon ang mga anak ni Mang Berto sa namayapa nitong asawa. Naroon din sina Janet at Elise, nakasakasama ang kanyang-kanyang mga boyfriend. Sandaling nawala sa isip niya si Adam dahil na rin sa pagkalibang sa mga nakakakwentuhan. Napag-alaman ni Sheila na ang pamilya Bautista palang sumagot sa lahat ng gastusin sa kasal ni Nanay Flor at Mang Berto. Bilang pasasalamat na rin daw iyon sa serbisyo ng dalawang matanda sa pamilya. Excuse me? Natigil ang pakikipagkumustahan niya kina Janet at Elise nang biglang sumulpot sa tabi niya si Adam. Can I borrow Sheila for a moment? I just want to talk to her in private. Napayuko siya nang maramdaman ng pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Of course, my baby brother. You can have all the time that you want. Ani Elise na abot tenga ang pagkakangiti. Sige na at kausapin mo na siya, Sheila. Ayaw namin na masayang ang halos isang oras na paghahanda niya sa muli niyong pagkikita. And take note, ang sabi niya blue daw ang isusuot niya dahil sinabi mo raw noon na bagay sa kanya ang blue. Pangbubuking ni Janet. Napangiti siya. Naalala pa pala nito iyon? Bahapyaw niya lang iyong nasabi noong nasa fitting room sila. Pero naalala pala ng lalaki. Nang alalayan siya ni Adam palabas ng bahay ay kabadong-kabado na siya. Humantong sila sa poolside kung saan tahimik at sila lamang dalawang naroon. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila bago siya naglakas loob na magsalita. Kumusta ka na? Nagbalik ka na ba sa paglalaro mo ng basketball? Ang ibig mong sabihin, hindi mo man lang sinubukan na i-search ako sa internet? Hindi ka ba nagbabasa ng dyaryo o kahit tabloid man lang? Hindi mo ba alam na nag-quit na ako sa basketball? Bakit? Anong nangyari? Bakit ka nag-quit? Nagkibit ito ng balikat. Nothing.
I tried going back but somehow I felt different. Parang nawala na yung thrill na nararamdaman ko noon tuwing naglalaro ako ng basketball. Dati hinahanap-hanap kong hiyawan at ang cheer ng mga fans pero ewan ko ba? Nanatili lamang itong nakatanaw sa pool habang nagsasalita. Narealize ko na lang na okay rin naman palang ganitong buhay. Yung ganito, tahimik pero masaya. Anito sa kasyang initian. Pero hindi ba first love mo ang basketball? Oo nga, at mahal ko pa rin naman ang basketball. Hindi naman nagbago yon. Pero pwede ko pa rin naman suportahan ng basketball sa sarili kong paraan. Napabuntong hininga siya. Nalulungkot siya para dito. Ano ka ba? Huwag kang malungkot. Desisyon ko yon. If you must know, you are now looking at the new marketing executive of our company. Sa wakas ay magagamit ko na rin ang pinag-aralan ko. May nahimigan siyang pagyayabang sa tono ng pananalita nito bago tumingala sa kalangitan. If she could only see me now, she would be very proud of me. Kahit noon pa man ay proud na ang mama mo sa'yo. Sana nga. Huminga ito ng malalim, saka siya tinitigan. May hint ng ngiti sa mga labi nito. I must say, you're looking good, Sheila. Mukhang nakabuti sa iyong pagbabakasyon mo sa Nueva Ecija. At mukhang hiyang na hiyang ka rin sa bago mong trabaho sa family clinic ah. Oo nga eh. Sobrang nag-enjoy ako sa 2 linggo kong pagbabakasyon sa amin. Yung sa clinic naman, masaya naman ako sa mga katrabaho ko doon. Magkikwento pa sana siya nang bigla siyang may maalala. Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa mga yan? Natigilan ito. Ha? Hindi ba at nabanggit mo na sa akin kanina? Hindi no, ngayon lang tayo nagkausap. Pinakatitigan niya ito. Ikaw ha, huwag mong sabihing nakangiting pabirong kinalabit niya ito sa tagiliran. What? Don't tell me you're accusing me that I'm spying on you. Like hell, I'm not gonna do that. Hinisihan niya lamang si Adam. Bakit ko naman gagawin yun? Ako? Si Adam Ayan Bautista? Anito sabay turo sa sarili. Nang lumawak ang pagkakangiti niya, itila naiinis na naihilamos nito ang kamay sa muka. Fine, oo na. Hindi naman masama yun, di ba? Isabel was even more than willing to tell me what's going on with you. And besides, is it wrong if I want to know how my love is doing? Lalong lumawak ang pagkakangiti niya. My love? Yes. Seryosong sagot ni Adam. I'm in love with you, and you better do something about it. Every moment I spend with you is like a beautiful dream come true, and I can't stop my heart from falling in love with you. I already gave you the time you needed, and it's a high time for you to give me an answer. Pigil na Sheilang magtatalon sa tuwa ng mga sandaling yon. Ano nga palang height mo? Halatang nalito ito sa tanong niya. 6 feet and 3 inches. Why? 5 feet and 4 inches lang ako. Hindi kaya mahirapan akong abutin ka kapag gusto kitang ikis? Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi nito. I don't think so. All you have to do is ask. Anito habang palapit sa kanya. Slow motion iyon na animo ay tinatakam siya. Natatawang hinila ni Sheila ang ulo ni Adam, palapit sa kanya. Bago niya ito hinalikan sa mga labi na mabilis naman itong tinugon. Sa gitna ng kanilang halikan ay kumawala siya rito para sumagap ng hangin. I love you too, Adam. Bautista is aiming for a shot. Dumagundong ang boses ng announcer sa buong gymnasium. Pigil ang hininga ng mga tao nang walang kahirap-hirap na na-shoot iyon ng batang lalaki. And he does it again. Bigla ay naghiyawan na naman ng mga tao sa loob ng gymnasium. Nakita mo ba yon, Sheila? Manang-mana talaga sa akin ang Tony ko. Naupo si Sheila sa bench na naroon. Saka hinaplos ang tiyan niya. Buntis siya sa pangatlo nilang baby ni Adam. 6 na buwan na siyang buntis pero ayaw naman niyang palampasin ang laro ng panganay na anak na si Adam Jr. na tinatawag nilang Tony. Sports fest iyon sa pinapasukang school ng anak nila. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Maya-maya ay tanong ni Adam habang nakapatong sa batok at balikat nitong 2-year-old nilang anak na si Andre. Okay lang ako, ang lakas lang sumipa nitong baby sa tiyan ko. Nang ikasal sila ni Adam 10 years ago, ang pagkakaroon ng maraming anak ang unang sinabi nito. Nagagawa raw sila ng sarili nilang basketball team.
Hindi naman niya inakala na seryoso pala ito. Wow, kita mo na. Nasa tiyan pa lang ay mukhang athlete ng baby natin. Mukhang matutupad ang pinapangarap kong basketball team ah. Namimilog ang mga matang wika nito. Ano ka ba? Hindi pa nga natin alam kung babae itong nasa tiyan ko. Eh di, mas mabuti para may cheerleader ng mga kuya niya, hindi ba? Natawa na lamang si Sheila. Bago siya inalalayang makatayo muli ng asawa, muli ay halos mamaos na naman sila sa pag-cheer sa kanilang anak. Ilang sandali pa ay tumunog na ang buzzer. Tanda ng pagtatapos ng laro at syempre pa, panalong team ni Tony. Tuwang-tuwang nagtatakbo ito palapit sa kanila, bitbit ang trophy nito. Nang makauwi na sila ay parehong maagang nakatulog ang dalawa nilang bulilit, dala marahil ng pagod. Nakagawian na nilang mag-asawa na panoorin ng kanilang mga anak habang natutulog ang mga ito. They're really beautiful, aren't they? Ani ni Adam, saka siya inakbayan. Yes, they're perfect. Pagsang-ayon niya. Just like me. Bigla siyang bumunghalit ng tawa. Heto na naman po tayo. Halika na nga't itulog na lang natin yan. Aniya, sabay hawak sa kamay nito. Wow, Mrs. Bautista. Once again ay ginugulat mo na naman ako sa pagiging agresibo mo. What exactly do you have in mind? Just bring it on. I'm ready. Muli ay natawa na lamang siya habang hila-hila ito papasok sa kwarto nila. Wala na nga siyang mahihiling pa. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Adam at Sheila. Muli niyo po akong samahan sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po.